Hindi nakasamang overloading sa mga iniimbestigang anggulo ng Philippine Coast Guard sa paglubog ng Roro sa Basilan. 18 ang patay. At mula sa Zamboanga City, saksi live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, 10 pa rin ang hinahanap ngayon sa dagat ng Basilan. Mula po yan sa higit 300 sakay na pasahero ng lumubog na Roro doon. Kasama po sa nawawala ay yung mismong kapitan ng barko. Pati po isang tauhan ng Philippine Coast Guard na nagsilbing Sea Marshal doon sa barko. Nawawala rin po ang isang sundalo habang kumpirmadong patay naman ang isang pulis na kapwa pasahero po ng lumubog na Roro. Ang sabi ng hepe ng Philippine Coast Guard, search and rescue pa rin at hindi retrieval ang operasyon nila ngayon dahil umaasa pa rin daw silang matatagpuan ng buhay yung 10 nawawala. Kanya-kanyang kapit sa mga pampalutang ang mga pasaherong ito habang humihingi ng saklolo sa gitna ng dilim sa gitna ng dagat. Ilan lang sila sa mga sakay ng MV Tricia Kirsten 3 na lumubog malapit sa Balok-Balok Island, Basilan pasado hating gabi kanina. Sa isang video, makikita pa ang mga pasaherong nagmamadaling magsuot ng kani-kanilang life vest hanggang sa tuluyan ng lumubog ang barko. Agad namang rumisponde ng Philippine Coast Guard nang matanggap ang distress call. Isinakay ang mga nasigip na pasahero sa mga rescue vessel at dinala sa Isabela City Port, Jolo Port at Zamboanga City Port. Isa sa mga nakaligtas si Patraliza. Biglang talaga yung nangyari, sir. Parang akala namin parang mag-stay lang yung yung pagkalugos. Bigla na tatabingi. Kasi yun na, yung mga tao, nagpapanik na sila. Tapos yun na, yung pag-ganyan, sir, doon na nahulog na yung mga iba. Hindi pa ako marunong maglumangoy, pero ginawa ko rin para. Sakay rin ng barko ang school principal na si Rasula Waludin. Narinig na lang daw nila ang isang security officer ng barko na nag-aanunsyong kumuha na ng life jacket. Doon na raw nataranta ang mga pasahero at may ilang tumalon sa dagat. May life jacket o kayo? Meron naman, pero karamihan wala. Wala silang information na nagsabi na may nangyayari na pas ang sinabi lang nila, kuha kayo ng life jacket, palubog na yung barko. So nagpanikan lahat po sa ang tao sa itaas. Seconds lang. Seconds lang. 2 oras daw na nagpalutang-lutang sa dagat si Rasula bago dumating ang rescue. Nahiwalay rin daw siya sa mga kapwa-teacher. Nananawagan ako sa mga pamilya ko, huwag kayong mag-alala, dito na kami ligtas. Papuntang Sulu ang barko na galing Zamboanga at may sakay na 317 na pasahero at 27 na crew. May karga rin itong truck. Sa bilang na yan, 316 ang nasagip. 18 naman ang narecover na labi ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gavan. 10 pang sakay ng barko ang nawawala, kabilang ang 8 crew. Nakalubog pa rin ang barko na tinatayang nasa lalim na 76 meters. Sa isang pahayag, sinabi ng may-ari ng barko na Allison Shipping Lines Incorporated na agad silang nag-activate ng quick response measures at nag-deploy ng mga sasakyang pandagat nang matanggap nila ang distress call. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad habang patuloy ang search and rescue operations. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa lahat ng sakay ng barko pati na sa mga pamilya nila. Iimbestigahan ng Philippine Coast Guard at Marina ang trahedya. Ayon kay PCG Commandant Gavan, ruled out na ang anggulong overloaded. Updated din daw ang passenger ship safety certificate ng barko hanggang October 2026. Ang titignan daw nila ay kung ano ang nangyari kasama na ang lagay ng panahon. Initial na nakita ang rason ay weather. Ayon sa mga opisyal ng Basilan, maayos naman daw ang panahon nang umalis ang barko sa Pantalan kagabi. Base sa report na nakuha ng PCG at ni Basilan Governor Mujib Hataman, tumagilid ang barko sa kapinasukan ng tubig. May nagsasabi rin daw na pinasok na ng tubig ang barko bago pa ito tumagilid. Mabilis din daw lumubog ang barko. Aalamin naman kung may sinalubong na malalaking alon ang barko. We use naman a systematic base of search and rescue approach. Kasama po yun yung pag-compute ng current sa area na yan. Yung lakas ng hangin din, so kasama yan. Si Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang agarang paghahatid ng tulong sa mga nakaligtas na pasahero. Ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na
naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Sa ngayon, nasa compound ng Philippine Ports Authority sa Zamboanga ang mga survivor na lumubog ng barko. Binigyan sila rito ng paunang lunas. Nagsagawa rin dito ng profiling at pagbibigay ng ayuda na 20,000 peso cash, bigas at relief goods mula sa Zamboanga City Hall, DSWD at sa shipping line. Pia, itong ipapakita ko sa inyong video ay aerial footage ng Philippine Coast Guard sa may dagat ng Basilan kung saan po lumubog yung barko. Ang sabi po ng PCG, meron pong silang nakitang oil sheen o manipis na langis. Ang sabi ni PCG Commandant Gavan, may kargang 25,000 liters ng diesel fuel ang lumubog na roro. Pero nag-evaporate naman daw ito sa natural na paraan kaya hindi pa nila ngayon kinukonsidera ang paggamit ng oil dispersant para hindi maapektuhan ang marine ecosystem doon. Yan mo ang latest live mula rito sa Zamboanga City. Ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.